diri sa ang status karon sa insurgency diri sa Bukidnon, ikumpara mo sa tuong panahon 2019, no? Dako na gyud ang kabag-uhan. Nawala ang mga lideres sa kalaban tungod sa atong paningkamot o paningkamot pug sa community para mas mapadali ang pagkawala sa ilaha. Karon naa sa punto nga kinahanglan gyud nila og support sa masa, mao na nga ginabalik-balikan gyud nila karon ang estudyante. Naay mga report na gagamit sila og mga bata, no, sa bukid, no. Mao na nga nag-file ang army og kaso sa human rights about doon sa child army na ginabuhat nila. Karon kaning pag-abot sa Pilsaga og bag-o ang Pilsaga kanang naa na pod og mga kuan ang gobyerno nato, no. Scholarship sa mga kabataan lalo na doon sa mga IP communities nato. Daghang mga bata sa community nga naay kaalam. Ang nawala lang sa ila is ang ilang suporta o kaning naay mo barog para makontinue ang ilang pag-eskwela. Karon sa pag-abot sa Pilsaga, dako pod kay naami community diri sa Luyungan nga isa sa mga kuan nila is puro IP ang mga estudyante. Kulang gyud og suporta. Mao na nga nagsulod ang 403rd Brigade, ang PNP o iban pang organisasyon. Karon kay nakakonect kami sa Pilsaga, dako gyud nga bulig. Para matagaan ni sila ug mawala gyud sila. Magkaroon sila ng kuan ba idea kung ngano sila ang gina-recruit tungod sa kulang ilang kuan. So karon hinaot nga mag-progress ito, no, na maging mutual gyud, continuous para totally by end of this year ma-eradicate na gyud ang insurgency problem diri sa Bukidnon. In some way siguro isa ni sa paagi resolving IP recruitments and insurgency diri sa atong iwan. Mao gina kung equip ang mga kabatanunan sa tamang ano ba talaga ang insurgency sa lugar sa Bukidnon. Pag matagaan sila sakto o edukasyon nga sakto, sila na mismo ang makapag-decide nga dili gyud ni ang maayo. So mao na siya ang edukasyon gyud ang kasagutan sa problema sa insurgency.